kindergarten with their parents. Formaloza Orion C. with Mr. and Mrs. Michael Formaloza. Vistal Anton Louis with Mr. and Mrs. Bernie Solmila. Soto Audrey C. with Pastor and Mrs. Eugene Soto. The graduates with their parents. Manago Kurt Ramiel C. with Mr. and Mrs. Ramil Manago. Miranda Jared Christel B. with Mr. and Mrs. Renato Miranda Sr. Ortega Alvin M. with Mr. and Mrs. Alegio Ortega. Hernandez Lorene Constantine M. with Mr. and Mrs. Constancio Hernandez Jr. Jose Janessa B. with Mr. and Mrs. Jesus Jose Jr. Viterbo Queen Mershel R. with Mr. and Mrs. Abel Viterbo. It's a wonderful afternoon to each and every one of us. First and foremost, allow me to congratulate you, Class of 2021. In the midst of this global change, it is very important to still recognize and acknowledge your resilience, intelligence, and perseverance. You wouldn't come this far without the help and guidance of your teachers, parents, and supremely, the Almighty God. Also, we would like to acknowledge our school board chairwoman and school board members to their untiring and unceasing support to school to move forward and to continue its legacy. They've been God's instrument. Graduates, this is just the beginning of your journey as students. Continuously enhance and guard your mindset. I am, I will. Be clear on who you are and what you plan to become. Be always a blessing to others. Again, congratulations, and we thank God for this opportunity. Welcome to second virtual and 23rd closing exercises of Nockerland Adventist Elementary School with the theme of I Will Go, Quality Education for Eternity. Please bear with us until the end of the program. Thank you and God be with us. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa oras na ito, O Diyos, kayo po'y aming pinupuri at pinapasalamatan sa inyo pong walang hanggang pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan, sa inyo pong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, O Diyos, kayo po'y aming inaanyayahan sa isang selebrasyon ng pagtatapos ng mga batang mag-aaral ng ating pong paaralan ng Nockerland Adventist Elementary School. O Diyos, napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin sapagkat kayo po ay laging nandyan, hindi nagkukulang sa amin pong mga pangangailangan. Sa oras na ito, O Diyos, labos po namin pinapasalamatan ang inyong pong walang hanggang pag-iingat sa mga batang ito, sa mga magtatapos ng mga mag-aaral, sa kanila pong walang sawang pag-aaral at wala kayong dahilan upang hindi sila makapagtapos.
Sa oras pong ito, O Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat at amin pong hinihiling na hanggang sa matapos ang programang ito, kayo po ang siyang sumaamin at patuloy na gabayan ang bawat isa. Kaya din po, Panginoon, ang mga batang magsisipagtapos kasama ng kanila pong mga magulang. Salamat po sa patuloy na paggabay at sa lahat ng mga katalinuhan na ipinagkakaloob niyo po sa kanila. O Diyos, amin pong hiling sa inyo ang magbibigay ng mensahe sa oras na ito sa katauhan po ni Pastor Wilmer Estrito. Nawa po ang inyo pong mensahe sa bawat isa, higit sa lahat sa mga magulang at sa mga mag-aaral, ay amin pong madama at inyo pong lubos na ipadama sa bawat isa sa amin na kayo po, Panginoon, ang siyang maging sentro ng aming pamumuhay. Anuman pong mga banta ng virus ang aming pong kaharapin, subalit mas makapangyarihan ang inyo pong pagiging Diyos sa lahat ng bagay. O Diyos, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng lakas at sa mga batang magsisipagtapos na ito sa kanila pong haharapin sa susunod na taon. Lalo pa po ninyo kaming pagtibayin, higit lahat sa mga magulang, na patuloy niyo po kaming gabayan at patuloy na amin pong dalhin sa inyong pong paanan ang amin pong mga anak upang sila po ay hindi malihis ng landas. Salamat po, O Diyos, at patawad po sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ladies and gentlemen, our Philippine National Anthem, Lupang Hinirang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Let's sing our school song. Nice the school that leads to Jesus, beacon of light in this world so dark, preparing us to a bright tomorrow and for the world to come.
Hello po! Welcome to Nagcarlan Adventist Elementary School School Year 2020-2021 Graduation Nights. This may be not the first time to hold a virtual graduation, but this is the first time na nagkaroon tayo ng online schooling sa ating paaralan. At ngayon, sa araw na ito, hindi lang pagtatapos ang meron sa graduation ng mga bata, kundi pagbubukas din ng panibagong kinabukasan para lalong-lalo na sa ating mga grade 6 students. So, sa araw na to, magtatapos ang kanilang elementary years, but kaakibat nito ay ang pagtungtong nila sa mas mataas na paaralan at kung saan patuloy nilang bubuin ang kanilang mga pangarap. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Panginoon na ang ating mga bata ay patuloy na malusog, sila po ay nakapag-aral ng maayos. Maraming salamat din po sa ating mga teachers na alam namin kung gaano kahirap ang magturo during this time of pandemic. So, syempre hindi tayo sanay na ganito ang ating sitwasyon. Pero nagpapasalamat din kami sa mga magulang na patuloy pong nagtitiwala sa ating paaralan. Patuloy na nilang pinag-aaral ang mga bata sa ating school. Hindi sila nagsasawang sumuporta sa paaralan, gayon din sa pangangailangan ng kanilang mga bata. At sa huli, maraming salamat po sa mga bata na nagsumikap. Sila po ay ginawa nila ang lahat para makatapos ngayong taon. Kino-congratulate ko kayo at sana patuloy ninyong pagbutihin ang inyong pag-aaral sa inyong pagtungtong sa mataas na paaralan at sana huwag niyong kakalimutan ng lahat-lahat ng natutunan niyo sa ating paaralan. Huwag niyo sana kaming kalilimutan. At sana patuloy ang inyong pagyabong kahit ganito ang ating kalagayan ngayon, may pandemya, sana patuloy kayong mag-ingat at nawa ay gabayan kayo ng Panginoon. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at muli binabati ko kayo sa inyong pagtatapos. To our guest speaker, Pastor Jim P.S. Into, our third son, Ms. Jamaica H. Woodford, members of the school board, our dynamic principal, Mrs. Faylene B. Barnedo, dear teachers, beloved parents, friends, and all our viewers who are with us today, good morning. This morning, we heartily welcome you all to this very momentous of our life. In behalf of the great team batch 2021, I would like to impart to you our motto, I will go. Quality education for eternity, in which we firmly believe that it will be our guiding principle as we continue to quest for knowledge and go to reach our goal. It's quite upsetting that we won't have a traditional graduation ceremony, and sadly, we cannot control the circumstances that we face today. But still, we all deserve to celebrate and be proud of ourselves because we didn't allow the pandemic to hinder us to finish the last pages of our elementary years. After many hours of studying and working with our modules, we finally realized our long-cherished dreams. We know that struggle is but part of that. Ahead are many obstacles to come, but no matter what happens in this world, we will still go to the help of our Almighty God. To our dear parents, we are so thankful that despite challenges that you have encountered with us, throughout the year you didn't stop thinking of ways to make things easier for us. There were times that you almost gave up and totally lost your patience, but we are so grateful that you chose not to leave us but to stay on our side. Until today that here we are, signifying that we have fulfilled the requirements for the first step in the educational ladder. Dear teachers, we extend to you our warmest welcome. For many years, you have guided us, counseled, and prayed for us when we did wrong. Help us patiently in our lessons, inspire us to move to our greater achievements. For this and more, we couldn't thank you enough. To our online viewers and friends,
We do appreciate that you are viewing us today. We will try our best to give you the most of your satisfaction. Today, we do not only celebrate our gone through 6 years of our academic training in the school, but we also remember the great master teacher who is the source of all truth and knowledge and wisdom. We praise him for bringing us safely to this year of success, for giving us loving and sacrificing parents, committed teachers, supportive and understanding classmates, and friends. Without whom, we would not be able to overcome the challenge of life. It is my pleasure to welcome each of you. Share with us this moment of triumph and praise to God. Again, welcome, welcome, welcome. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Sa mga oras na ito, ang aking pong bahagi ay ipakilala ang ating magiging tagapagsalita. Siya po ay pang-apat sa 5 magkakapatid at siya rin po ay nakapagtapos sa ating paaralang Nagcarlan Adventist Elementary School noong 2004. Siya rin po ay isa sa mga digital missionaries ng Seventh-day Adventist Facebook page. At siya rin po ay nakapagtapos ng kursong theology sa Adventist University of the Philippines. Kaya nga po, atin pong ibigay na ang pagkakataon sa ating magiging tagapagsalita na si Pastor Wilmer Estrito. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob sa akin upang makapagbahagi sa inyo sa araw na ito. Unang-una sa lahat, nais ko po na i-congratulate ang ating pong mga graduates ngayong taong ito sa Nagcarlan Adventist Elementary School. Ako po ay isa rin sa mga alumni po ng NAES
At kung may kikwento ko lang, ay isa po ako sa mga medyo makukulit na mga bata nung time na yun. No? Hindi po ako proud doon. Ganun pa man, gusto ko lang sabihin na ang mga bagay na natutunan ko sa NAES ay isa sa mga naging tagahubog sa kung sino man ako ngayon. No? Nagsilbi na binhi ang mga bagay na natutunan ko upang bumuo sa aking pagkatao ngayon. Ganun pa man, hindi ako magpo-focus sa aking mga naging experiences sa NAES ngayong araw nito, kundi mag-share ako ng tungkol sa mga secrets, o mga susi tungkol sa pagtatagumpay. Ang title natin ngayong umagang ito, Your Success, Your Choice. Okay? Your Success, Your Choice. Ang ibig sabihin nito, ang ating pagtatagumpay ay nakasalalay sa ating mga choices, sa mga pagpili nating gagawin sa ating buhay. Bago tayo magsimula, allow me to give a short prayer. Let's pray. Aming Ama na nasa mga langit, sa mga oras na ito, sa aming pagre-reflect, Panginoon, ng mga bagay tungkol sa aming buhay na inyong pinagkaloob, patuloy na ikaw nawang siyang gumabay sa amin sa aming pong pag-aaral. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon, ay hayaan niyo po na magsimula ako sa umagitan ng isang kwento. Siguro ay hindi niyo masyadong kilala itong author na to. Ang pangalan niya ay si James Clear. Isa siya sa mga best-selling author. Ang title ng libro niya, nabasa ko ng libro niya, ay Atomic Habits. Okay? Ang kwento niya ng si James Clear, nung siya ay sophomore, which is in second year high school, siya po ay naglalaro ng baseball nung time na yon, pero yung may hawak ng bat o yung batuta or yung pamalo sa bola, nabitawan niya yung kanyang pamalo paghampas niya sa bola. At nung kanya mabitawan, aksidente na tumama yon dito sa ilong ni James Clear. At instantly, nabasag yung kanyang ilong, nagduguan ang kanyang muka. Mandusay siya doon sa field. At nung imulat niya ang kanyang mga mata, nakita na lang niya yung mga tao na nakapalibot sa kanya. At pagkatapos ay dinala siya papunta doon sa kanilang clinic. At nang nandun siya sa clinic, sa nurse office, ay tinatanong siya nung nurse, kumbaga parang tinetest siya. Sabi niya, tinatanong siya anong taon na ngayon. Sabi niya 1998. Pero yung year na yun ay 2000 na. Sabi niya, sino ang presidente natin ngayon? Sabi niya si Clinton. Pero ang presidente nila ng time na yun sa US ay si George W. Bush na. So makikita natin, kumbaga ng time na yun, hindi na naging maayos ang pag-iisip nitong si James Clear. Talagang yung pag-impact sa kanya ng baseball bat na yun ay talagang naging malala. So emergency case na ang naging sitwasyon niya, dumating ang helicopter sa kanila kasi kapag may mga instances na sa halip na ambulansya yung gamitin, helicopter ang dumadating kapag sobrang emergency ng sitwasyon. So yun, dumating din yung nanay niya at sumakay sa helicopter, dinala sila doon sa ospital. Okay? So to make the long story short, naging matagal ang gamutan nitong si James Clear. Parang mahabang proseso ng rehabilitation kung saan inaral ulit niya kung paano maglakad. Kumbaga parang nagsimula siya sa simula dahil yung utak niya ay masyadong na-damage doon sa injury na kanyang tinamo, na yung mga basic na pagkilos, mga paggalaw ay nagsimula siya sa basic ulit, sa wala, para matutunan yun. Yung balance niya ay kailangan niya ulit na ma-regain. So yun, nag-aaral siya ulit maglakad, nag-aaral siya ulit umupo, yung mga movements na yun. Naging mahaba yung proseso niya. So na-stop siya ng mga panahon sa pag-aaral. Ganun pa man, kung titingnan niyo ang naging buhay niya, sa bandang dulo nung siya ay muling mag-aral, ay itong si James Clear ay naging isa sa mga baseball player ulit nung siya ay naging college na. Nung siya ay pumasok sa college, siya ay isa sa mga naging baseball player, at hindi lang yon, nakatanggap siya ng mga awards sa mga na-draft nung siya ay nag-baseball player. Nakatanggap din siya ng top na medal award nung time na yon. Although hindi siya nakapaglaro sa pro, Ganoon pa man, kung iisipin natin yung naging sitwasyon niya
at kung ano yung na-achieve niya na muli siya ay naging player ng baseball, at hindi lang yun, top player ng baseball sa panahon nila, no, sa college, ay napakalaking change na yun. At hindi lang yun, pagkatapos na nun, dahil sa mga changes na nangyari yun, ay nakapagsulat siya ng isang libro na yun nga, sinabi ko kanina, Atomic Habits, kung saan shinare niya yung mga secrets kung paano na mula sa pagiging parang hopeless na sitwasyon, no? Walang pag-asa na kalagayan, ay muli niyang na-regain yung kanyang success, no, sa kanyang buhay. So, sa ngayon siya isang successful na author, panunulat, no? Kung isipin natin, no, ano ang naging mga sikreto niya? At gusto kong mag-share, no, ng 3 points mula sa kanyang storya. Kita natin, si James Clear ay naging accountable at nagsimula na gumawa ng maliliit na choices, maliliit na action na nag-impact, na naka-epekto sa pagbabago na kanyang natamo sa kanyang buhay. Okay? Ano ibig sabihin ng accountable? Ibig sabihin lang na accountable ay pag-take ng responsibility, no? Tanggapin mo yung sarili mong kalagayan at na nasa sayo yung desisyon na dapat gawin para magbago yung iyong kalagayan, no? I mean, madalas sa atin, masyado tayong naapektuhan ng ating environment. Halimbawa, kapag sa school, kapag inisip natin na hindi ako matalino sa amin, yung kaklase namin, ako hindi ako matalino, wala ako masyadong nakaabot, hindi ako masyadong mataas yung grades ko. Iniisip natin na yung mga bagay na nangyari sa atin in the past ay, o kaya yung mga bagay na nangyayari sa atin ngayon ay yun na ang katapusan. Yun na tayo, no? Ganun pa man, kapag tayo ay naging accountable, nag-take action tayo, okay, ganito ang kalagayan ko ngayon, pero nasa sa akin kung paano ko mababago itong aking buhay, dun tayo nagsisimula na mag-take steps patungo sa ating tagumpay, no? So, maging accountable at nagsimula sa pagiging accountable at pagkakaroon ng small actions, choices, no? So, ito yung 3 notes, no? 3 dapat nating tandaan upang tayo ay magtagumpay. Una, alamin natin kung ano yung mga dahilan natin, no? Know your whys. Ano ibig sabihin ng whys? Bakit? Bakit natin gustong gawin ng mga bagay na to? Bakit natin gagawin ng mga bagay na gusto nating gawin? Okay? Know your whys. Ano ang ating mga dahilan? Pangalawa, remember that 1% is big. Tandaan natin na yung pagdating sa buhay natin, yung 1%, 1% lang, ay malaking bagay na yun. No? Pangatlo, tandaan din natin, take note that initial progress is usually slow. No? Tandaan natin na yung ating pag-usad, lalo na sa simula, kapag nagsisimula tayo ng mga bagay, palagi na o madalas na mabagal yung progreso kapag sinisimulan natin yung mga bagong bagay. No? Kapag nagtatry tayo ng mga bagong bagay sa buhay natin, madalas na mabagal yung progreso. No? Anong mga ibig sabihin? Anong impact nun? Anong sense nun? Anong kahalagahan nun sa ating paglalakbay patungo sa tagumpay? Yun ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. No? Sa mga oras na ito. Pagpatuloy tayo. Una, pag-aralan natin yun. Know your whys. No? Alamin ninyo kung ano yung mga dahilan ninyo. Madalas na kapag tinatanong kung anong mga dahilan, ang agad na iniisip natin ay ano yung mga pangarap, no? Maging trabaho. Madalas kapag tinatanong tayo ng elementary ako, tinatanong ano yung pangarap mo, madalas na sagot ng mga bata ay maging doktor. Ewan ko lang kung ngayon yun pa rin ang uso, no? Kahit ako nag-drawing din ako noon na maging doktor. No? Dahil yun din ang sinasabi kasi ng iba. Maging doktor at kasi nga naman malaki ang sweldo ng doktor, di ba? Isa sa mga mataas na reputation kapag sinabing doktor, no? So, ganoon pa man, sa pagtatanong kung ano ang mga dahilan kung bakit mo ginagawa at gagawin ng mga bagay na gusto mong gawin, instead na ang tanong mo ay kung ano yung dream na career mo, ay ang itanong mo sa iyong sarili ay ano sa tingin mo yung mga bagay na pinakamahalaga para sa iyo. Ikaw, bilang, ano na bang edad niya ng pag-graduate ka ng grade 6, 12 years old or 13 years old, yung edad na yan ay nagsisimula na magbuo ng formation ng ating yung sariling identity, no?
12 years old, mga adolescent period, no? At nakikita nyo na kung ano yung mga bagay na mahalaga sa buhay. Maaaring hindi pa ninyo nabubuo talaga kung ano yung mga dream careers niyo, ano yung mga profession na ano yung magiging trabaho nyo sa hinaharap. No? Kahit ako, college na ako, pero hindi ko pa rin talaga alam kung anong gusto ko talaga na maging trabaho nung time na yun. Pero alam ko kung ano yung mga bagay na mahalaga sa akin. Kaya kong sagutin kapag tinanong ako kung ano yung mga bagay na mahalaga sa akin. At yun ang isipin ninyo. Ano sa tingin niyo mga bagay na mahalaga sa inyong buhay? Mahalaga ba sa inyo ang inyong relasyon sa Diyos? O maaaring hindi pa kaninyo nabubuo yung ganong klaseng picture na yung pagkilala ninyo sa Diyos. Ganun pa man, mahalaga ba sa inyo yung inyong relasyon sa inyong magulang, sa inyong pamilya, sa inyong mga kapatid, di ba? O kaya sa inyong mga kaibigan? Mag-focus kayo dun sa mga bagay na mahalaga na yun. Actually, ang pinakamahalaga sa buhay, no? I mean, siguro ma-realize nyo rin to sa later parts ng inyong buhay. Pero, kaya palang sinasabi ko na ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay relationship. No? Relationships. Kung tutusin, kapag ang isang tao ay dumadating sa punto na matatapos na yung kanyang buhay, naghihingalo na or alam niya na siya ay mamamatay na, kasakit, kunwari. Walang tao na magsasabi na manghihinayang at magsasabi na ay sayang, hindi ko nabili yung bagong iPhone, di ba? Walang tao nagsasabi sayang, hindi ko napatayo yung bahay namin, nadagdagan sana ng 3rd floor bago ako mamatay. Madalas na kapag ang tao ay mamamatay na, ang kanyang sinasabi ay sayang, hindi ko man lang nakausap yung aking kaibigan. Hindi ko man lang napatawad yung aking nanay o kaya aking tatay. Kaya sayang, hindi man lang kami ulit nakapag-usap ng aking asawa. Okay? Kasi sa pagdating sa pagkatapusan ng buhay, nare-realize ng mga tao na talagang pinakang mahalaga ay yung kanilang relasyon sa kanilang kapwa. At hindi lang yun, may mga nagsasabi din na sayang, kung kailan tatapos na yung aking buhay, sinayang ko yung aking buhay, sana ay binigay ko ang aking buhay sa aking Diyos. Diba? Yung relasyon sa kapwa at relasyon sa Diyos, yun ang pinakang mahalaga sa buhay ng tao, no? Kapag na-realize natin, kapag napag-isip-isip natin, na settle natin sa ating mga sarili kung ano yung bagay na pinakamahalaga sa atin, no? Doon natin i-align, doon natin ililinya yung ating actions base dun sa mga priorities na isinet natin dahil ito ang mahalaga pala sa akin ng aking pamilya, mahalaga pala sa akin ng aking Diyos. Ano ngayon ang mga bagay na dapat kong gawin upang mapakita ko yung pagpapahalaga na yun? Pwede mo bang sabihin na mahalaga sa akin yung aking mga magulang pero ayoko silang sundin? Pwede mo bang sabihin na mahalaga sa akin ang aking Panginoon pero ayoko maglaan ng panahon sa Kanya? Diba? Ngayon, kung yun palang mahalaga sa'yo, i-align mo yun, ililinya mo ngayon yung iyong mga desisyon, yung mga action base sa kung ano yung mga mahalaga para sa'yo. Kung ganun, paano natin i-align yung ating action? So kung mahalaga sa atin ang ating Panginoon, ang ating Diyos, anong mga bagay dapat natin gawin? Maglaan tayo ng panahon sa Kanya. Diba? Mahalaga na magbasa tayo ng Kanyang mga salita, ng Kanyang Bible, diba? Natuto tayo ng mga Bible stories. Pero yung mga natutunan natin ng Bible stories, ay hindi lang yun. Marami pa tayong matututunan kapag patuloy tayo na magbabasa ng ating Bible. Makipag-usap tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Diba? At patuloy tayo na mag-reflect, mag-isip kung paano naging mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Isip natin, napakatagal, 6 years ako nag-aral, hindi lang 6 years, mula sa nursery, kinder, nag-aral, pero nakatapos ako ngayon dahil ang Panginoon ay hindi nagpabaya, patuloy siya nagpuno sa bawat mga pangangailangan natin. Diba? Mag-reflect tayo ng kanyang kabutihan sa buhay natin. So, kung gusto natin na manatili na nakakonekta sa ating Diyos, mag-aral tayo ng kanyang salita, makipag-usap sa pamamagitan ng panalangin, at isipin palagi kung gaano siyang kabuti sa atin. Okay? Pangalawa, kung mahalaga sa atin yung ating pamilya, di ba? Mahalaga sa atin yung bubuin din natin pamilya sa future, although bata pa tayo kayo para isipin yun. Pero mahalaga na early on ay naaaral na natin kung ano ba ang tungkol sa pera, no?
high school, pwede na ninyong aralin yan, di ba? Lalo sa ngayon, sa generation ngayon, na readily available ang information pagdating sa internet, no? I mean, yung sa generation ninyo ngayon, dahil sa internet, no? Dahil sa computer, dahil sa cellphone, napakabilis na mangalap ng impormasyon. At simple na mag-research ka, marami kang masusumpungan. Napakalaki ng tukso ninyo na sayangin ng inyong oras. Sa amin, hindi lang sa generation nyo, kundi sa bawat isa. Sayangin ng inyong oras sa inyong paglalaro, sayangin ng inyong oras sa pag-Facebook ninyo, o kaya sa magti-TikTok ninyo. Pero, din ninyo iisipin, ang mga bagay ba na ito ay nakakatulong para mabigyan kong panahon yung mga bagay na mahalaga para sa akin? Magiging masaya kaya magulang ko, di ba? Kung sasayangin ko yung oras ko, di ba? O mas makakatulong kung mag-aaral ako ng mga bagay na importante. Bakit sinabi yung tungkol sa money management? Maraming mga magsasabi sa atin, no, na ang mahalaga sa buhay ay yung buong pamilya, hindi masyado mahalaga yung pera. Ang mahalaga ay nag-iibigan tayo sa isa't isa. Totoo yun. Ganun pa man, yung pagkakaroon ng matalino na paggasto sa pera, pag-impok ng pera, sa buhay kasi natin, hindi natin maiwasan yung pera. No? At napakahalaga na maaga pa lang, natututo na tayo kung paano yun i-manage. Okay? Ako, kapag iisipin ko yung aking buhay, meron ako mga panghinayang na sabi ko, sana noon pa lang mas maaga na ako nag-aral tungkol dito para hindi ako nabibigla. Sa Pilipino na set up kasi ang pag-aaral ng tungkol sa pera, siguro college na ako. Kaya minsan pa nga, graduate na ng college saka pa inaaral. Minsan pa nga hindi talaga. Kundi walang formal na pag-aaral tungkol dyan. So, yung iba, maliban na lang kung mag-take ka ng course na related dyan sa college. No? Ganun pa man, iwan ko lang sa ngayon sa senior high. No? Kung meron general subject tungkol sa money management. Ganun pa man, napakahalaga na maunawaan natin kung paano yung tungkol dyan. Dahil kapag matalino tayo tungkol sa pera, ay mas magiging blessing din tayo sa iba, sa ating pamilya at ganoon din sa gawain ng Diyos, no? Mas magiging powerful yung ating influence lalo na kung tayo ay nakakonekta sa ating Panginoon. Okay? Maraming gawain ang napaparalyze hindi dahil kulang ang talent, kundi dahil minsan kulang ang funds. Ganun pa man, hindi ko sinasabi na hindi nakasalalay lang sa funds, no? Kundi sabi nga ng Bible not by power, not by might, but by God's Spirit, kung paano tayo magtatagumpay sa kanyang gawain. Ganun pa man, hindi natin may tatanggi na napaka-essential ng pera. Actually, maraming topic si Kristo nung siya ay nandito sa lupa na ang topic niya ay tungkol sa pera. Kasi ganun ka-essential na ginagampanan ng role ng pera tungkol dito sa buhay ng tao. So, napakahalaga, connect with God and learn how to manage your money. Kasi kapag hindi tayo matalino sa pag-manage ng money, tapos hindi tayo nakakonekta sa Diyos, parang ang hirap magkaroon ng sustainability pagdating sa buhay. Okay? At pangatlo, read more. Sa stage ng buhay ninyo, no, sa enter pa lang kayo ng high school, parang nag-preparation ninyo para sa kung ano pang mga bigger opportunities ninyo in the future. Napakahalaga na patuloy kayo nagpe-prepare. No? Ipine-prepare ninyo ang inyong mga sarili. So, sa halip na sayangin ninyo yung mga oras ninyo pagbabasa ng ibang mga bagay or kaya pag stay online sa mga pagbabrowse sa internet sa Facebook o kaya paglalaro online games, mag-aral kayo, magbasa pa kayo ng mga additional na information makakatulong sa inyo para mas ma-equip, para maging matalino at para mas maging better na mga kabataan. Okay? Tuloy tayo. Sa number 2, remember that 1% is big. Gusto ko mag-share ng isang kwento, no? Sa ang mga athletes, no, ng Great Britain sa Olympics, matagal na years na hindi nananalo itong Great Britain pagdating sa Olympics. Sabi dito, since 1908, British riders had won just a single gold medal at the Olympic Games. No? Mula pa noong 1908,
nung time ng mga 1908, hindi pa nananalo ng 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 gold medal sa Olympic Games ang British na mga riders, I mean, itong mga nagba-bicycle, no? Ang sabi dito, at lalo na sa Tour de France, no? Sa loob ng 110 years, wala pang British cyclist na mga ang nanalo dun sa Tour de France. Ang Tour de France ay isa sa mga sikat na cycling event pagdating sa Europe. Okay? At sa loob ng 110 years, kung isipin niyo, no, napakatagal na panahon na sumasali ka na sa competition pero hindi ka na nanalo, no? So, ganun sila. Actually, sa sobrang hina ng team nila nung time na yon, no? Maging yung mga manufacturer, mga nagbebenta ng mga produkto na tungkol sa pagbibisikleta, ay ayaw na nilang bentahan itong team na to. Bakit? Dahil ayaw nila na magkaroon ng masamang reputation yung tatak ng kanilang mga binibenta, no? Tungkol sa mga gamit pang bisikleta. Ganun yun. Ganun yung kalagayan ng British na team noong time na yun. Ganun pa man, nagbago noong 2003 yung kalagayan itong British na team. Bakit? Nung dumating itong isang coach, no? Ang pangalan niya si Brailsford. Ang ginawa niya ay nag-focus sa mga maliit na mga bagay, mga katiting na mga bagay para mabago yung magkaroon ng malaking impact sa mga players nila, sa mga riders nila. Okay? Anong ginawa nila? Kung titingnan niyo, napakaliliit na mga bagay. Sabi dito, binago lang nila yung bike seat. Di ba? Yung mga upuan ng kanilang mga bisikleta. Tingnan nila kung anong mas komportable na upuan. At ganun din, regular nila na pinupunasan ng alcohol yung kanilang mga gulong para mas maging maganda ang kapit. Inano rin nila, tinesting din nila yung mga suit na maganda para sa kanilang yung mga damit na gagamitin ng mga magbibisikleta, no? Kung ano yung mas magaan suotin, kung ano yung mas maganda ng tama ng hangin sa kanila kapag suot nila, di ba? Kung tutuusin, napakalilit ng mga bagay. Ang sabi pa dito, nag-try din sila ng mga massage gels, di ba? Yung mga gel, anumang magandang gel para sa kanilang pangmasahe. Tinuruan din sila, nag-hire pa sila ng surgeon para turuan sila ng tamang paghuhugas ng kamay para mas maiwasan nila yung pagkakaroon ng sipon. Tiningnan din nila kung ano yung magandang unan at saka mattress sa kanilang pagtulog para mas maganda ang pagtulog nitong mga rider. At di lang yon, pinintahan din nila ng kulay puti yung kanilang mga truck para makita ng mga rider, mabilis nila makita kapag merong alikabok. At yung alikabok na yun, madalas na hindi nanonotice kapag madilim yung pinta. So, yun ang mga bagay na ginawa nila. Kung tutuusin, napakaliliit na mga bagay. 1% ng mga bagay na ginagawa nila, makakatulong ba yun para sa pagbibisikleta ng mga riders? Di ba? Pero yung 1% na yun, ginawa nila consistently, paulit-ulit, regular, na ginawa nila, nakatulong ng malaki para magbago yung routine nitong mga riders nila. Di ba? Kung isipin, yung tumili lang ng tamang damit, ng tamang unan, ng tamang mattress, ng tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Kung isipin ninyo, napakaliliit na mga bagay. Ganun pa man, ay nakatulong yon kung paano sila ay nagtagumpay. Sabi dito, just 5 years after Brailsford took over, nung 5 taon lang nung pagkatapos na itong si Brailsford, yung bagong coach, ay pumasok, no? Itong British cycling team ay sila yung nagdomina doon sa events ng Olympic Games sa Beijing noong 2008. At nung una hindi sila nananalo or nananalo sila ng isang medal lang. Ang sabi dito ay nanalo sila ng 60% na gold medals available. So ibig sabihin, sila yung may pinakamaraming naging gold medal. 4 years later, when the Olympic Games came to London, the Brits raised the bar as they set 9 Olympic records and 7 world records. So makikita ninyo, yung mga small changes ay naging karoon ng big impact dito sa kanila, dito sa team na ito. So kung minsan ganun din tayo, iniisip natin na kapag gusto natin na magkaroon ng malaking success sa buhay natin, ay
mag-focus tayo sa mga malalaking mga bagay. Mag-aral tayo sa magandang paaralan, mataas dapat lagi ang mga grades, laging although mahalaga ang mga bagay na yan. Pero, yung mga maliliit na mga bagay, sabi dito, too often we convince ourselves, minsan iniisip natin sa ating mga sarili na yung malalaking success ay nagre-require ng malalaki ang mga action din. Kung marami mga matatanda na gusto magpapayat o kaya magtayo ng business, magsulat ng libro, magkaroon ng championship, o ano mga goal, ay iniisip nila na kailangan ng malakihan ng mga pagbabago kaagad. Okay? Ang hindi natin alam ay ang kailangan na ay magsimula tayo sa maliliit na mga bagay. Kung gusto natin na maging magtagumpay, magsimula tayo sa kung paano natin ginagamit yung oras natin. Anong binabasa natin? Anong pinapanood natin? Kapaki-pakinabang ba yung mga bagay na yun? O mas naubos ang oras natin sa mga walang kwentang mga bagay? 1% lang na change. Kung dati paggising mo, hindi ka nagbabasa, ngayon magbasa ka. Diba? Kung dati paggising mo, hindi ka nagliligpit ng iyong higaan, 1% na change. Tiklop po lang yung iyong kumot. Diba? Kung dati, pagkakain mo, hindi ka naghugas ng iyong pinggan, 1% na change. Hugasan mo lang yung pinggan. Makikita ninyo na parang napakaliit, paano yung makaka-apekto sa aking tagumpay. Ganun pa man, yung mga maliliit na bagay na yun, hindi natin makikita kung paano magdudulot yun ng malalaking mga bagay. At yun yung related yung number 3, no? Dito. Sabi dito, tandaan natin na sa pag-try natin ng mga bagong mga bagay, madalas na yung unang steps ay mabagal. Okay? So, naglagay ako ng animation dito pero hindi nalabas kapag naka-share screen. Hindi ko alam. Wait lang, i-stop ko tong share screen para makita nyo yung animation. Okay. So, ito yung tinatawag nila ng latent potential. Hindi ko na masyadong papaliwanagan pero ipapakita ko lang sa inyo na dito, sa ating pag-try ng mga bagong bagay, no? Gusto natin na magkaroon tayo agad ng result. Diba? Gusto natin na magkaroon agad tayo ng change kapag nag-try tayo ng bagong bagay. Kunwari, gusto natin na tayo ay matuto na magluto. Gusto natin agad mabilisan, lalo na sa panahon ngayon. Mga bata, gusto nila instant ang mga bagay. Meron silang gustong mangyari. Gusto nila andyan agad. Gusto nila magpabili ng ganito. Gusto nila andyan agad. Ganun pa man sa totoong buhay, mga bata. Hindi palaging ganun. No? Gusto natin na magkaroon ng result. Gusto natin, ang madalas na sa time, hindi natin iniisip, gusto natin agad, instant. Pero hindi natin alam, mahaba ang time na gugugulin para magkaroon tayo ng pangmatagalan na result. So, iniisip natin na ganito ang mangyayari. Gusto natin dire-diretso. Smooth ang mga bagay. Pag gusto natin, makukuha agad natin. Diba? Gusto natin na matuto ng kunwari, gusto natin, mahina tayo sa math. Gusto natin matuto agad ng math. Nag-aral tayo. Pero wala agad nangyari. Gusto natin kasi may magbabago agad. Pero sa totoong buhay, ganito ang proseso. Iisipin ninyo, dito sa start, parang walang nangyayari. Di ba? Andun pa rin, nakadikit pa rin siya. Dito parang kung tutusin, ganito pa rin, parang wala pa siya nakikita. Pero dahan-dahan, merong nagbabago. Over time, merong result na magbabago. Okay? Pero, dahil ganito ang expectation natin, iniisip natin, no, na may changes agad, meron tayong tinatawag na valley of disappointment. Halimbawa, nag-try tayo na gusto ko na mas magaling ako na magbasa ng English. So, nang ginawa natin, nag-aaral agad tayo, nagbasa tayo. Pero, mga unang araw, pangalawang araw, isang linggo, isang buwan, parang wala pa rin masyado nagbabago, ganun pa rin, utal-utal pa rin ako. Ito yung part na yun na nadi-disappoint agad tayo. Nag-try ako nun, tapos parang wala naman. Di ba? O kaya, nag-try tayo ng something, kunwari, nag-exercise. Pwede naman mag-exercise yung mga ganong edad, 11, 12. Hindi ko alam, siguro. Ayan, gusto natin matuto na mag-exercise. Mag-jogging, kunwari. Pero hapuin agad tayo. O kaya, gusto natin matuto mag-basketball, pero gusto ako mag-dribble. Nakailang araw, 2 linggo, 1 buwan na nag-aaral tayo, pero parang wala pa rin. Nagbabago. At ito yung part na yung stage na yun, na nagsimula tayo
na parang wala nagbabago, nagkakaroon agad tayo ng disappointment, madalas sumusuko tayo. Pero isipin natin, tandaan natin na yung mga bagay na tinatry natin ay magkakaroon yun ng malaking changes, compound changes. No? Habang tayo ay nagpapatuloy. Ang mahalaga, no? Pagdating sa pag-abot ng success, ang tunay na success ay yung maging consistent tayo pagdating dun sa progress natin. Tandaan natin na yung maiksing progress, maliit na progress, ay progress pa rin yun. Pag-usad pa rin yun. Huwag nating iisipin na nag-try tayo tapos pakiramdam natin wala agad nagbago, ay susuko agad tayo. Okay? Sa buhay, hindi mabilisan ng mga bagay, hindi instant na nagbabago agad, pero ang mahalaga, alam natin, kung balik tayo sa kanina, alam natin kung bakit natin ginagawa yung bagay na yun. Alam natin yung why natin, ano yung dahilan natin. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo magpapatuloy. Magpatuloy lang tayo at makikita natin in the long run, napakalaki ng impact nun pagdating kung ano yung magiging gagampanan natin in the future. Halimbawa, lalong tigit pagbabasa. Palagi ko sinasabi ng pagbabasa. Napakalaki ng impact ng pagbabasa. Sa college, tinuturo sa amin na kung tutuusin, ang dahilan lang kung bakit may mga doktor, kung bakit may mga magagaling na theologian, mga pastor, o kung ano man, kung sino man mga genius na kilala natin ngayon, ang dahilan lang ay dahil mas marami silang nabasa. Ang dahilan lang ay dahil mas marami silang information na nakalap, mga bagay na hindi natin alam dahil hindi tayo masyadong nagbabasa. Diba? Anong mga bagay lang na alam natin? Madalas nag-focus tayo sa uluhin yung mga memes. Diba? Mga bagay na alam natin, sa ulo natin, yung mga fina-follow natin na kung sino-sino. Yun ang alam natin, pero paano yun makaka-apekto sa mga success na ating inaasam? Diba? Paano yun mai-align sa mga bagay na mahalaga para sa atin? Mas mag-focus tayo dun sa mga mahalaga. Diba? Kung makikita tayo mga basketballista na magagaling, hindi naman sila bigla na lang gumaling. Kundi nag-practice sila, nagsanay sila ng consistently, patuloy. Kahit pagod sila, magpapahinga, pero magpapatuloy pa rin. Diba? Ganon din dapat tayo. Kung gusto natin maging successful, huwag tayong di-disheartened agad. Huwag tayo agad mawawalan ng pag-asa kung may tinry tayo na bago. Tingin natin wala agad nagbabago. Meron. Pero in the long run, makikita natin yung pagbabago na yun. Tulad halimbawa, kapag ang isang yelo inilagay mo sa room na mainit, hindi naman yun agad-agad natutunaw. Maaaring ilang mga minuto pa bago siya makikita mo na magkaroon talaga ng pagkatunaw. Diba? Pero, halimbawa, pagdating ng 1 minute, saka mo lang siya nakita na natunaw. Pero hindi ibig sabihin nun na yung oras lang ng 1 minute, dun lang siya nakaranas ng changes. Mula nung unang segundo hanggang umabot sa minutong yun, ay meron na yung changes, pero napakaliit ng changes. Makikita mo lang yung result kapag nandun na. Ganoon din, pagdating sa changes ng buhay natin, mga pagbabago sa buhay natin, pag-abot ng ating mga tagumpay, kung sino mang mga matagumpay na tao na nakikita natin ngayon, nakikilala natin ngayon, hindi nila nakuha yun ng instant, kundi meron silang mga paulit-ulit na mga bagay, mga habits na binuo para maabot yung mga bagay na yun. Ano yung mga habits na kailangan natin buuin kung gusto natin na magtagumpay sa buhay? Reviewin natin yung 3 na dapat nating daan-daan upang tayo magtagumpay. Tandaan natin kung ano yung mga dahilan, kung ano yung mga bagay na mahalaga sa atin, yung relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa ating pamilya, sa ating kapwa. Okay? Pangalawa, dapat nating tandaan na yung maliit na pagbabago ay malaki yun. Malaki yung impact nun. At kapag nagsisimula tayo ng mga bagong bagay, tandaan natin na hindi biglaan na mayroon agad pagbabago. Dahan-dahan yung progress. Diba? Tandaan, magka-relate yung number 2 and number 3. Dahan-dahan yung progress, kaya hindi dapat tayo ma-disappoint. Diba? Yung sa pangalawa, dapat tayo na ma-encourage kapag meron tayong maliit na mga pagbabago. At pangatlo, huwag tayo mawawalan ng pag-asa kapag nakikita natin parang hindi masyadong malaki yung mga pagbabago. Okay? So, ito yung gusto ko na i-share sa bawat isa sa atin. No? Katulad ng sinabi ko, kahit ako noon, yung time na yun, hindi ko inisip na merong mga magbabago sa akin.
Ganun pa man, yung mga maliliit na mga bagay na ginagawa natin, di ba? Yung mga maliliit na changes, yun yung makaka-apekto sa malalaking impact na magbabago sa buhay natin. Yung mga pagbabasa natin, lagi kong sinasabi yung pagbabasa kasi yun talaga yung nakikita ko, no? Na susi. Habang mas lalo kayo nagkakaroon ng maraming impormasyon, mas nagiging matalino yung mga decisions na gagawin ninyo. At habang nagiging matalino yung mga decisions na gagawin ninyo, mas na-align nyo yung mga choices ninyo sa pag-abot ng tagumpay na gusto ninyo makamit sa mga buhay ninyo, sa mga buhay natin. So, yun yung gusto ko na i-share sa bawat isa sa atin. Road to success is not easy, hindi madali, pero worth it yon dahil aabot natin at nai-align natin sa mga bagay na mahalaga para sa atin. Strive to succeed. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 9:24-25, do you not know that in a race, all the runners run? Hindi ba ninyo nalalaman na sa isang karera, ang lahat ng kalahok ay tumatakbo, ngunit para maabot nila yung kanilang papremyo. Ganun din kayo. Tumakbo kayo sa paraan na nais din nyo makamit yung premyo ng inyong buhay. Everyone who competes in the game goes in a strict training. Yung lahat na sumasali sa mga competition, nagdadaan sila sa mga matindihan, masinsinan na mga pagsasanay. Di ba? Pero kung isipin ninyo, ginagawa nila yun para maabot nila yung mga bagay, yung medal o kaya yung corona na pagkatapos nila makuha, wala lang din naman. Isasabit nila sa kanilang pader pero lilipas din. Pag tumanda sila, mag-retire sila, wala na din. Pero mas mag-focus kayo mga kabataan habang pinipili natin na disiplinahin yung ating mga sarili, nais natin magtagumpay, pero hindi lamang sa tagumpay sa mundong to, kundi magtagumpay tayo doon sa inihanda ng Diyos sa atin sa langit na bayan. Sabi dito ni Pablo, kung meron mga sumasali sa competition at nagsasanay para maabot yung mga papremyo na nandito sa lupa, ganoon din dapat tayo. Magsanay tayo, disiplinahin yung ating mga sarili para maabot yung corona na inihanda ng Diyos sa atin doon sa langit na bayan. Muli, nawa tayo ay patuloy na magtagumpay hindi lamang sa mundong ito, kundi doon sa buhay na walang hanggan na inihanda ng Diyos para sa atin. Magandang umaga at muli, congratulations sa bawat isa sa mga graduates ng NAES ngayong taong ito. On behalf of the graduating class, Batch 2021, I would like to thank you, Pastor Wilmer Jim P. Estrito, for the very inspiring message that you have shared to us. The lesson that you have imparted to us will remain in our hearts and minds as we go and move on to acquire quality education not only this earth but for eternity. We are grateful to know that you were once a NAES kid who passed through many challenges in life, yet you never give up until you reach success. The road ahead of us may never be easy, but we are grateful, hopeful that the seeds of truth from God that we have gained through our dear alma mater will be our guide to be what God wants us to be. Again, thank you, Pastor, and God bless. Changing
our dear Principal, Madam Feijin B. Barnedo, it is an honor and privilege to present to you 6 candidates for the graduation school year 2020-2021 of Nagcarlan Adventist Elementary School, who have satisfactorily completed the K-12 curriculum as prescribed by the Department of Education for your confirmation this 14th day of May 2021. By the power vested in me by the Department of Education and by the Education Department of South Central Luzon Conference, and by virtue of the certification made by your advisor that you have satisfactorily completed all the requirements of the K-12 curriculum prescribed by the Department of Education for the elementary schools of the Republic of the Philippines. I hereby confirm your graduation this 14th day of May, year 2021. Congratulations, Batch 2020-2021. Continue to quest for quality education for eternity. It is my prayer that wherever you go, you will give your best to the Master Teacher, Jesus. Again, congratulations. Ladies and gentlemen, the graduates batch 2020 to 2021. Manago Kurt Ramiel C. Technology Whiz Award. Miranda Jared Christel B. with honors. Ortega Alvin N. Special Academic Excellence Award with honors. Loyalty Award. Hernandez Lorene Constantine M. with honors. Jose Janessa B. Life Skills Award. Viterbo Queen Nershel R. Loyalty Award. Special Loyalty Award. South Central Luzon Conference. Nagcarlan Adventist Elementary School, the school that leads to Jesus, presents this special loyalty citation in recognition and appreciation to Mr. and Mrs. Ramil Manago for their faithfulness to the Seventh-day Adventist educational system by sending their children from the eldest to their youngest child, Kurt Ramiel Manago, to Nagcarlan Adventist Elementary School. Given this 14th day of May 2021 at Nagcarlan Seventh-day Adventist Church, Barangay Silangan Ilaya, Nagcarlan, Laguna. Signed by our school board chairperson, Jamaica Gufan, and our principal, Feijin B. Barnedo. Again, congratulations, Mr. and Mrs. Ramil Manago. Kindergarten completers. Formaloza Orion C. with honors. Most Improved Award. Sunshine Award. Eager Beaver Award. Vistal Anton Louis with honors. Art Star Award. Most Active Award. Eager Beaver Award. Soto Audrey C. with honors. Conduct Award. Cheerful Soul Award. Eager Beaver Award. Congratulations, Kinder! You are now ready to discover and learn new things. Sa aking minamahal na mga magulang, Papa Ramil at Mama Irma, maraming salamat po sa pag-aaruga ninyo sa akin. Salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay hanggang sa mga panahong ito kung saan ay makakapagtapos ako ng aking pag-aaral sa elementarya. Salamat po sa mga sakripisyo nyo na bagamat maraming mabibigat na pagsubok ang dumating sa ating pamilya, ay matagumpay na nalampasan natin ang mga ito sa biyaya ng Panginoon. Nais ko rin pong pasalamatan si Lola dahil sinikap niya
na ako ay makapag-aral sa Nagcarlan Adventist Elementary School upang matamo ko ang edukasyong Kristiyano, sapagkat naniniwala siya na ito ay maging gabay ko sa tamang landas na aking tatahakin. Samantalang ako'y naglalakbay sa lupang ito, sisikapin ko pong maisagawa ang lahat ng aking natutuhan sa paaralang ito. Ang pagiging masunurin, magalang, matulungin at higit sa lahat ay ang pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Muli maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Una sa lahat ay nais kong magpasalamat sa pamunuan ng Nagcarlan Adventist Elementary School, sa school board chairman at mga miyembro, sa kapwa ko mga gulang at lalo na sa mga guro na nagsakripisyo upang maturuan ng aming mga anak. Sa aming punso, Kurt Remel C. Manago, ay sisikapin namin ng iyong mama na matugunan ang iyong pangangailangan lalo na sa iyong pag-aaral. Tungkulin namin na ikaw ay mapagtapos sa iyong pag-aaral upang makamit mo ang pinakamimithi mo sa buhay. Ang edukasyon ay isa sa pinakamalagang sangkap at susi upang magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Sa panahong ito, na maraming hadlang sa iyong pag-aaral lalo na sa mga gadgets, ay malaking hamon ito sa bawat isa sa atin. Dagdag pa rito, ang pandemya naging dahilan upang kayo ay manatili sa tahanan at di maranasan ang face-to-face na klase. Gayunpaman ay umaasa kami na sa abot ng aming makakaya at sa paggabay ng ating mahal na Panginoon ay magagampanan namin ang tungkulin na nakaatang sa amin. Maraming salamat po muli at magandang umaga sa ating lahat. Dear parents, teachers, classmates, ladies and gentlemen, good morning. This morning, I would like to express my heartfelt gratitude to my beloved parents. There is so much joy. For years I have proven your sacrifice and love to see that I could have a very nice future as time passed. You are God-sent angels in human form that main concern is my welfare. Mama and Papa, thank you for taking care of me in every aspect. You got me out of bed and ready in the morning, cook for me, clean up behind me, and discipline me in ways that were crucial in making who I am today. You protected me with every fiber of your being and nurtured me when I got hurt. Your sacrifices, faithful prayers, and patience gave me stepping stone to reach my goals. When I made wrong turns and bad decisions, you were right beside me, lifting up my heads and lending a shoulder to cry on, if need be. Mama and Papa, thank you for your guidance and support, financially, emotionally, mentally, physically, and spiritually. You knew from the start that I would not be able to return in the same measure the love that you have for me. Yet your compassion still runs deep, surpassing time, age, and wrongdoings. Your seeds of encouragement have been planted and have already begun to grow. You have been key players in the revelation of the love of our Heavenly Father. Through you, He has given me and my siblings a taste of His love for us, and through us, He has shown you a fraction of His remarkable love for you. In everything that He does, He has a plan and His purposes never fail. Mama and Papa, without you, I would be lost. All these things that you have done for me have made me better and secure. You have taught me everything needed to get me here in this moment, making me ever more grateful. Today, I would like also to express my wholehearted gratitude to the person who became my guardian and committed herself to guide and support me. To my sister, Ate Ira M. Arellano, I thank God for your effort to send me in an institution
where God is given the first priority. You have inspired and encouraged me throughout my journey here in this school. A God-fearing child is what you expect in me. Yes, I will not fail you, ate. My dear parents, Mr. Renato A. Miranda and Mrs. Yolanda B. Miranda. My dear sister, Mrs. Ira M. Arellano, the success that is celebrated here today is dedicated to you. For without your support, I would not be here. Thank you for getting me here today. I hope I made you proud. I love you so much. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang nanay ni Jared Custel Miranda, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at nakapagtapos siya ng grade 6 sa paaralan ng Adventist. Nagpapasalamat din ako sa mga guro ng NAIS na nagsilbing pangalawang magulang ng aking anak. Ako po ay nagagalak sapagkat marami pong natutunan ng aking anak tungkol sa Panginoon. Maraming salamat din po sa school board at sa naging sponsor ng aking anak. God bless po sa lahat and congratulations, graduates. Dear Nanay, thank you sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa amin. Salamat din po sa pagsuporta niyo ni Tatay para matupad ko ang aking mga pangarap. Salamat, Nay, dahil kahit na minsan akong galit at sumpong ay hindi mo pa rin ako sinukuan. At ngayong high school na ako, promise po na magbabago na ako at hindi na magiging sumpong. At sana bigyan pa kayo ng Panginoon ng mahabang buhay para makita niyo pa na makamit ko ang aking mga pangarap. Thank you, Mama, at I love you. Congratulations, Batch 2020-2021. Sa'yo, Alvin, congratulations dahil nakatapos ka na ng elementary. Sana bawasan mo ang pagiging sumpungin. Good luck sa panibagong journey na iyong tatahakin. Nandito na kami lagi sa'yo. We love you. Nagpapasalamat din po ako sa mga naging guro. Pagpasensya at pangunawang ginawa nyo kay Alvin. Maraming salamat po. Dear Mommy and Daddy, I feel so honored and blessed to have you as my parent and want to express my gratitude for your care and support. Thank you for always pushing us to have a strong passion for learning, for always supporting us with all our activities and continually guiding us with our studies, as well as trying to provide each one of our siblings with better education, teaching us good values and training us at a very young age on how to deal with life and learning things that could definitely be applied in the real world. Words cannot describe how important you are to me. Despite all the negative things that you have come your way, you have never complained nor failed to provide for us. Nonetheless, I know how much you sacrificed for me and for us. Today, I feel so honored to be graduating from this school, Nagkarlan Adventist Elementary School. This achievement would not have been possible without your support. I know that this is just the beginning of the long journey ahead of me. But I am sure that whatever comes our way, you will always be by our side, cheering for us and helping us surpass every challenges that may have come ahead. There are no better words to use today than thank you, Mommy and Daddy. You have given me the greatest gift of all, an education, a best legacy that parents can pass on their child. Thank you so much for unconditionally loving us and me. You are the best parent in the world, and I will always owe you your success to you. All my love, Mary. First and foremost, I just want to congratulate you, Ate Lauren. I am grateful to have you as my child. All the things that you mentioned are true because I want the best for you and for your siblings.
Truly, I admire you as a student because your perseverance is there to learn and to accomplish all the requirements that were given to you. And now that you have completed the first part of your education, the elementary, hopefully, all that you have learned from your former teachers will help to prepare you for the new phase of your education. I'm hoping on your next journey with your studies, you should be more persevere, courageous, and confident in exerting the best in you. Be strong to face new changes and challenges in your life. And above all, get closer to the Lord. Because apart from us, your family, who can help you, God knows what is best for you. Good luck to you, my dear. I'm hoping that you can achieve your goal and always be good young lady. And then forget that I will always be here, even in your ups and downs. Don't hesitate to talk to me anytime, anywhere, when you needed me. May you prosper even more and be a responsible person. Again, thank you, and I love you very much. God bless you always. Mahal kong mga magulang, una po sa lahat, nais ko po kayong pasalamatan sa lahat ng mabuting bagay na ginawa niyo po para sa akin at sa amin ng mga kapatid ko, sa pag-aaruga at pagpapalaki sa amin hanggang sa patuloy na pagbigay ng mga hiling at pangangailangan namin. Maraming salamat po sa inyo, Mama at Papa. Kayo ang naging kasangga at gabay ko sa aking mga pagsubok at problema. At hindi ko po malilimutan ang mga panahon na hinang-hina ako at nandyan kayo sa tabi ko na handang tumulong. Salamat din po pala sa malaking parte sa pagtupad ng mga pangarap ko dahil ramdam ko po ang pagmamahal niyo po at suporta sa mga mabuting bagay na gagawin ko. Mahal ko po kayo. Purihin ang Diyos dahil nandyan ka anak ngayon upang magtapos ng iyong elementarya sa kabila ng pandemya at ng hirap ng buhay ngayon. At salamat sa iyo anak na na-appreciate mo ang ating pagsisimikap, ang pagsisimikap namin ni Papa mo na mapag-aral kayo at nagtitiis ka at nagsisikap na maabot ang iyong pangarap sa buhay sa pamamagitan ng iyong pag-aaral. Anak, inaasahan ko na mag-aaral ka pang mabuti para susunod pang hakbang para sa iyong tagumpay. At asahan mo na narito lang kami ng iyong ama upang sumuporta sa iyo sa abot ng aming mga kaya at sa tulong natin kung may kapal. Maraming salamat anak at mahal na mahal ka namin. Mama at Papa, maraming salamat. Salamat po dahil pinag-aaral ninyo ako sa Adventist School. Salamat po sa pagmamahal na ibinibigay ninyo sa aming magkakapatid. Salamat po sa pagtatrabaho ninyo ng mabuti para makapasok po ako sa NAIS. Maraming salamat po sa mga sakripisyong ninyo at sa lahat ng mga ginawa ninyo para sa akin. Sorry po kung naging pasaway ako. Sorry po kung minsan ay hindi ko po ginagawa yung mga pinapagawa niyo po sa akin. Pagpabutihin ko po ang pag-aaral ko. Pagsisikapin ko po para matupad ko po ang pangarap ko. Mama, Papa, mahal na mahal ko po kayo. Ate Queen, ang masasabi ko sa iyo ay patuloy ka na sa pangalawang yugto ng iyong pag-aaral. Nawa ay pagbutihin mo
at nang makamit mo ang mga pangarap mong lahat sa buhay. Lagi mong alalahanin ang mga pangaral namin ni Mama, ni Papa, at syempre ni Ate na walang sawang sumusuporta at gumagabay sa inyo. Nawa ay wala naman kaming ibang hiling, kundi lahat ng iyon na iyong mapagtagumpayan. Anak, ang lagi kong isinasadalangin ay lagi kang manalig sa ating Panginoon at nang patuloy tayong gabayan at suportahan sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Lagi tayong tumuntong at yumapak sa kanan upang ang lahat ng bagay ay ating panagumpayan. Nawa, anak, ay maging maayos ang iyong patutunguhang sabi nga lang ng iba, high school life. Wala kaming ibang masasabi ni Papa kundi mahal namin kayo, mahal ka namin, at patuloy kaming susuporta para lang sa inyong kapakanan. I love you. Dear teachers, throughout the years of our childhood, when we were at our development state that we cannot handle ourselves, when we were at the age of naughtiness and childishness, there were a few who stand by us and help us through our moments of growing up, and you are one of those people, our beloved NAES teachers. Today is a special day. This moment, we recognize the great sacrifices that our teachers have made for us, and we want to make this opportunity to thank and honor you for not giving up on us on the past years. And now, amidst the difficulties of teaching in our current situation, thank you for all these years of joy, patience, love, and passion in teaching. Indeed, you played a significant part in shaping of who we are and who we yet to be. Our loving teachers, you are more than an educator. You can play all roles. The roles of a friend, counselor, or mentor. A teachers that can be the guiding force in our lives, even after we pass through the portals of our school and step into the world that lies ahead to be conquered. Further, truly, you are the living proof that teachers do not just show up and sit in front of a laptop or desktop to interact all day, but you had extra mile in your own unique way to teach us everything we need to learn and comprehend. So I believe in this quote, a good education can change anyone, but a good teacher can change everything. Thank you for your devotion, dedication, and compassion. During our class days and hours, it has been meaningful to us and surely it will be cherished. Thank you for having hands that are always willing to help, a mind that is always open to understand and support us, and especially for having a heart that always touches ours. Your deeds, passion, pieces of advice, and teaching have always been treasured. Thank you for making our elementary days colorful and unforgettable. The situation did not falter your love upon us, and we do appreciate you all with all our hearts. And as we face another chapter of our life, the lesson we learned from you will still remain and will become our guiding lights as we go on and move on to the future ahead of us. You have given us your love, and we could not ask for more. You have been our teachers, the teachers that help us finish this stage with a smile on our face, and lesson that you inculcated in our hearts. Again,
Thank you, our dear teachers and Dear graduates, thank you for the inspiring message and appreciation that you've given us this morning. We will treasure the time, many memories together with you, and the lesson we've learned also from you. Graduates, I would like to congratulate each of you. A time have finally come. I know you together with your parents have been anticipating for more than 6 years. All hard work that you put in has finally brought you great results. I want you to always remember all the pieces of advice that you have learned or heard from us. We will be grateful seeing you grow and walk with the Lord and having quality education for eternity. Once again, congratulations and God bless. I am privileged to be a member of graduating class 2021 at Nagcarlan Adventist Elementary School. On behalf of the graduating class, we are grateful to our alma mater for rearing us, cradling us, and introducing us to the Savior in our early and young minds. With that, we, the graduating class, and with our parents would like to give our alma mater a desktop computer table as an expression of our gratitude and love. Mrs. Josephine E. Gaela, the school treasurer, we would like to present to you our humble gift. Rest assured that it is not the last but the beginning of support to our dear Naes. In behalf of Nagcarlan Adventist Elementary School, we would like to acknowledge and receive this special class gift of our graduates school year 2020-2021. Thank you so much, graduates. We make assure that this gift will be beneficial to every student next to you. I'll take also this opportunity to congratulate you, graduates. Graduates, congratulations to each one of you. We also give thanks and gratitude to our beloved parents who trusted to send their children in our Christian school, Naes. Parents, thank you very, very much. Salamat po. On behalf of the graduating class, school year 2020-2021, I am turning the care of responsibility to you, Carl Benedict C. Macaraig, as the representative of the incoming grade 6 class, which symbolize the duties and functions laid upon your shoulders. Continue to protect the good name of our school, nurture the flame and keep it burning, and may you strive to do your best to give glory and honor to our Almighty God. May you always remember our Lord Jesus Christ and make Him the center in all your undertakings. God bless you as you continually face the challenges of the new normal, while staying in our beloved Naes, the school that leads to Jesus. I, Carl Benedict C. Macaraig, representative of incoming grade 6 class of Nagcarlan Adventist Elementary School, accepts the care of responsibility with full understanding of responsibility and task bestowed upon me. I, together with my classmates, do hereby pledge to uphold the ideals of Naes by pursuing its core values and trust. I promise to do the best of my ability and set myself as an example of worthy emulation. We will try the best that we can to be the agent of change for the welfare of our dear alma mater.
Graduates, as you leave our dear school, may we always be the subject of your prayers, that we na as kids taught the help of Jesus could willfully go to attain quality education for eternity. May the Almighty God bless us and preserve us for the great task that awaits us. And now, let's proceed to the recognition of the graders. Grade 2 pupils. Bencito Daniel Ace Q. Technology Whiz Award. Fahilan Given Samuel A. With Honors Conduct Award. Manago Kian Abram H. With Honors Responsible Award. Mendoza John Ezekiel B. Most Improved Award. Coronado Gian Rain G. With Honors Life Skills Award. Batang Maaasahan Award. Technology Whiz Award. Mendoza Venice Ria Joy V. With Honors Conduct Award. Life Skills Award. Grade 3 pupils. Arsua Justin May B. With Honors. Cabardo Denise Gale D. With Honors. Most Punctual. Dorado Maria Arshel A. With Honors. Viterbo Lady Yeshel R. With Honors. Lovenia Christopher O. Extra Miler Award. Manintin Jonas O. With Honors. Most Punctual. Most Active Award. Soto Ras Emmanuel C. Best in Memory Verse. Grade 4 pupils. Ursha Yael O. Most Trustworthy Award. Hernandez Lorette Constantine M. With Honors. Mahupil Rian Lourdes M. With Honors Conduct Award. Responsible Award. Grade 5 pupils. Labria Janu N. Technology Whiz Award. Gabrielio Harold C. Most Creative Award. Makaraig Carl Benedict C. With Honors. Most Punctual. Soriano Christian Genesis R. Most Improved Award. Macaria Jayana Camille O. Most Attentive. Punto Orion Daphne D. With Honors. Most Responsible. Honorable guest, Pastor Wilmer Jim P.S. Lito, our dear chairperson, Ms. Jamaica H. Gulfan, members of the school board, our ever-supportive principal, Mrs. Pagin B. Benedo, dear teachers, beloved parents, friends, and all of you who are joining with us. Good morning. My part is not easy, for I am to wrap up in words what are hard to say. Indeed, our school year 2020 to 2021 was full of challenges brought by the pandemic that we are still in right now. Some of us lost our chances to be unit leaders in our Pathfinder Camporee and team leaders during intramurals and other physical activities.
All of us lost our final opportunities to mingle with each other, especially during break time, lunchtime, and playtime, while waiting for our service to take us home, and all of us lost the chance to have all of the fun and closure that we were promised would come in the last year of our elementary life. Losing those chances caused by the virus was not what we had planned, but it's definitely an experience that we will affect our lives forever and a memory that we will never ever forget. We are made up of our experience and memories, all of all of the things that we have been through up to this point make us who we are, and the best part is we're not done yet. We will continue to experience things and make memories every day that mold us here and there to who we are truly and who we are meant to become. At this point, allow me to express our thoughts as we leave our dear alma mater, Nagcarlan Adventist Elementary School. Leaving your friends, classmates, and beloved teachers is not easy. We have spent a long time with each other for more than a half decade. Those were fruitful years for all the times we have grown physically, socially, mentally, and spiritually. Yes, we are moving to another ladder in our academic life, but there is joy with a sweet, happy memory of the happy days spent with teachers, administrators, and schoolmates. For this, we would like to express our endless gratitude to you. Dear teachers, you have shown us more patience as we traverse together the waves of the pandemic. You never gave up on us. Instead, you made yourself always available, especially when we needed you the most. Thank you so much for understanding our needs and for your authentic love for us. Beloved parents, your enduring love and concern for us cannot be compared to one precious jewel, for you have given all yourself to us. Many times you have been deprived yourself of what is rightfully yours to provide us best education. Words are not enough to tell you how much we love you. Classmates and friends, you added colors to our elementary life through encouragement in times of trouble, the teasing, the jokes, and the mischiefs. All of these have contributed to our development. We may be treading different roads from time to time, but the moments we shared with you will be in our memory, not to be forgotten. Let us always remember our motto and aim. I will go. Quality education for eternity. To those we will be leaving behind, remember to go an obstacle will not be an hindrance if you always move forward by God's help. Always cling on God's promises. So, Nagcarlan Adventist Elementary School family, I bid you farewell. Pledge of Loyalty. We, the graduating class batch 2021 of Nagcarlan Adventist Elementary School, do solemnly pledge that with the help of our mighty God, will be true to this Christian school. We pledge further that wherever we go, we shall uphold and maintain the high standards of this school that prepares its students not only for this earth, but also for the earth made new. So help me God.
Let us bow our head for our dedicatory prayer. Our dear God, Father in heaven, we come to thy holy throne of grace, and we humble ourselves unto thee. We dedicate your children who are graduated in NAIS, your great institution. Thank you so much, Father in heaven, for your guidance, your great care, and your unconditional love, Father God in heaven. Thank you so much, Father, for your promise that until the end you will be in us, to strengthen us, ennoble us, and to guide us. We implore these children of yours, Father in heaven, that please let thy loving hands and thy outstretched arm be upon unto them, Father God, and make them so prosperous and mighty, and if they are willing in obedience unto thy will and unto thy commandment, and if they pray, O Lord, please hear them, and let your face shine upon them, Father in heaven. Please let no evil harm them, Father God, because they are your children. Remember their loved ones, their parents, their teachers who sacrificed for them, their alma mater, the NAIS. Thank you so much, Father God, for your institution, as well the school boards, as well those who are loving sponsors for these institutions, the NAIS, Father God in heaven. May thy loving hands be upon us, and thy unconditional be upon us, the Lord in heaven.
We pray all these things in Jesus' name, our Savior and our God. Amen. The pandemic has caused many school graduation to be replaced with virtual, drive-in, and other alternative ceremonies. We are doing this for almost 2 years, right? Though we are hoping that our situation will get better soon, and I am praying for that. But still, nothing can stop our children to reach their dreams. I will go. Quality education for eternity has been emphasized as you sojourn in your alma mater. As disciples of Jesus Christ, you are reminded to keep your eyes and minds open for God's interruption in your daily routines, to keep your ears and hearts open to receive God's grace and to hear the call. Congratulations, because you made it amidst. You will face a new level in your life. And I want you to know that my thoughts and prayers go with you. May you enjoy the continued success in your years that lie ahead. Remember, no matter where you are, no matter where you go, no matter what you do, never stop believing in God. According to 1 Kings 2 verse 3, and keep the charge of the Lord your God, to walk in His ways, to keep His statutes, His commandments, His judgments, and His testimonies, as it is written in the law of Moses, that you may prosper in all you do, and whatever you turn, through that when we live according to His word, God will exalt us and give us success in all areas of our lives. Once again, congratulations, Carlan Adventist Elementary School, to our teachers, to our parents, and of course, to all our school board members. God bless everyone. Good morning, Nagcarlan Adventist Elementary School, the achievers, to the parents, the teachers, the school board members, and the brethren. How are you today? Today is our recognition day. And first of all, I would like to recognize God and express thanks to Him for the daily provision He has given us, the sustenance, providing us with all the love, the care, that even in the midst of pandemic, you are still able to climb the walls of online and modular studies and pass through the barriers that hinders you in obtaining success. Let us praise God and thank Him for giving you the knowledge, the skills, the wisdom, the understanding, and everything. Today, victory is yours because of God. You did it. We would like to give special recognition to our teachers through the leadership of Madam Paigin Barnido. These teachers are always there for you, teaching and loving you in the midst of hardship, mentored you to fear God and keep His commandments, for this is your solemn duty. Giving you extra help we needed, giving their beautiful smiles when you are committing, you have committed mistakes, lifted you up when you are down. Thank you, teachers, for giving your time, much time, your effort to our achievers. Thank you for the great work you have done. You have did a huge impact in the formation of Christian character. The young people of the Seventh-day Adventist Church in this area are blessed by your humble ministry. Parents, thank you for the support you have rendered, especially in paying the school fees religiously
supporting the financial needs of the school in order for it to survive. To the school board for their endless sacrifices in providing our teachers their needs, providing the financial support, giving them money so that they can buy milk, buy food, to gain strength, to sustain them in their daily work, giving them inspiration when they are discouraged. God bless the ministry of the school board. God bless the brethren of Nagcarlan Seventh-day Adventist Church. May you continue to obtain support Adventist education. I will go quality education for eternity. Long live the achievers of school year 2020-2021. Thank you and God bless you all. Tunay na ang pag-aaral ngayong panoroang taong 2020-2021 ay napakamapanghamon dulot ng pandemyang kinakaharap natin. Ngunit hindi naging hadlang ang pandemyang ito upang ang inyong edukasyon ay tumigil. Malaki ang adjustment na inyong ginawa sa inyong pag-aaral, ngunit dahil sa inyong sipag at determinasyon, maging ang tulong ng inyong mga magulang at mga guro ay napagtagumpayan ninyo ang mga ito. Nawa sa pagtungtong ninyo sa panibagong yugto ng inyong pag-aaral, maging baon ninyo ang mga aral na inyong natutunan sa ating paaralan. Higit sa lahat, maging mabuting halimbawa sa mga taong makakasalamuha at maipakilala ang Panginoon sa kanila. Muli, binabati ko kayo. God bless and congratulations. Good morning to all. On behalf of NAES School Board, I'd like to thank you for being with us. Parents are so important to the school's success. NAES is looking forward to once again provide enriching and enjoyable programs and activities for the students and families this coming school year. We are offering flexible learning modalities from kinder to grade 6, which you can choose online class, through Zoom and LMS subscription or e-module content, or modular, printed materials, distribution of materials and submission of outputs, scheduled online consultation, and scheduled face-to-face if permitted, or blended, printed materials, online and modular, scheduled online consultation, and scheduled face-to-face if permitted. You can contact us via email naes_sda@hotmail.ph or through mobile number 0925-481-5560 or through our landline number 049-310-6030 for more details. We'll see you soon! Congratulations, Batch 2020-2021. Thank you for choosing Nagcarlan Adventist Elementary School as your foundation of learning. As you leave your alma mater, may Christ's reflections be seen in you wherever you go. To the parents, thank you for entrusting your children to study in NAES amidst this time of pandemic. That's why, graduates, may your theme be a resemblance of your personality as you leave your alma mater. As long as you live, please say, I will go, for there's quality of education for eternity. God bless you. Thank you. Congratulations, graduates of 2021. To our beloved parents and guardians, thank you so much for entrusting your children to Nagcarlan Adventist Elementary School. And of course, to our ever-dependable teachers, a job well done. Shall we bow our heads for the closing prayer?
Our gracious and loving Heavenly Father, we come to Thee with bowed heads because You are worthy of our praise and honor. You are the source of true knowledge and wisdom. Thank You so much for guiding us throughout the school year 2020-2021. That in spite of the challenges brought about by the pandemic of COVID-19, we were able to complete this year successfully because of You. And as we close this academic year, we pray for our graduates that as they leave our school to pursue their education to other schools, may they be bearers of Your light, because truly we have prepared them for this world and for the world to come. Bless each one of us. Bless our students. Bless our parents. Bless our teachers. Bless the school board. Protect us from all harm and evil of this world. Again, thank You, Lord. Thank You so much. All this we ask in the loving name of our Lord Jesus Christ. Amen.